ng mga nagbabagang balita. Bypass operation sa Naga City, nauwi sa barilan. Suspect, patay habang 2 pulis sugatan. 2 building ng pambansang pabahay sa Panganiban sa Naga City, target matapos sa Marso sa susunod na taon. Voters registration ng COMELEC, aarangkada na sa October 20. At libreng lab services ng laboratory van ng Provincial Health Office Kamsur, tulad ng CBC at Bloodchem, malaking tulong sa mga Camarinense. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Nauwi sa barilan ang bypass operation sa Naga City na ikinasawi ng target ng operasyon, na ikinasugat rin ng 2 pulis matapos manlaban at manaksak sa mga otoridad. May ulat si John Amador. Pasado alas 9 ng gabi nitong Miyerkules, October 15, nang magkasan ang bypass operation ng kapulisan laban sa tulak umano ng droga. Target ng operasyon ang suspect edad 45 mula Haring Kanaaman, Camarines Sur. Subalit habang isinasagawa ang operasyon, nanlaban umano ang suspect at winasiwas ang kapulisan ng kutsilyo. Nasaksak ng suspect ang 2 pulis na ikinasugat nito. Nakiko po kita ng bypass operation about 9:39 ng Bangi, Kasubanggi. And nangyari ini naman sa Urban Pura, Barangay Abilia, Naga City. And kung saan po nagkaiguan ng armed confrontation. Kung saan ang duwatang police personnel nalugadan dahil sa pangyayaring ito. Nang dahil dito, napilitan ng iba pang operatiba na puputukan ng suspect na ikinamatay nito. Napag-alamang dati na ring may kaso ang suspect at 2 dito ay may kinalaman sa illegal na droga. Ngunit nakalabas ng kulungan matapos masilbi ang kanyang sentensya sa kaso. Base sir sa profile na may may tuloy siyang previous cases related pa sa drugs, violation sa 9165, and may saro man siya itong bako siyang related sa sa drugs. And itong last previous case niya sa drugs is serving sentence. So saro ang aram ko po kato piga operahan siya. And so saro naman stable naman siya sa sarong hospital di sa Naga. Save naman po si Duwatang. Minsan day tayo na-expect talagang kay puhan sa partikang pulis, ito ang last recourse niya na dapat ibuhon na siguro maidepensa niya ang sadiri niya. Sa ngayon, ligtas na ang 2 pulis sa kapahamakan. Nagpadala din ng financial assistance si Police Brigadier General Nestor Babagay, ang Regional Director ng PNP Bicol, sa 2 sugatan nilang kabaro. Jan Amador, CSN. Nagpapatuloy ang konstruksyon ng housing unit sa Panganiban Drive sa Naga City, na target matapos ang 2 building sa Marso sa susunod na taon. May ulat si Darlene Lastrulio. Nagpapatuloy ang konstruksyon ng mga housing units sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino sa Panganiban Drive sa Naga City, na inaasang makatutulong sa mahigit 2,000 families sa Camarines Sur. Ayon kay Governor El Rey Villafuerte, bagamat nagkaroon ng kaunting delay sa pag-issue ng permit mula sa lokal na pamahalaan ng Naga, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad ng proyekto. Ongoing. Natagalan kasi ma-issue ng permit ng local government ng Naga, but full blast na po yan. Lahat naman ng inumpisa namin, gusto namin mapabilis. Nauna pa ngayon sa pili yung 2,000 units. So yun, I think more than almost 1,000 ang tapos doon. So habulin natin yan sa Naga dahil ang magbe-benefit niyan, taga-Kamsur, Naga, buong Bicol. Over 2,000 families ang magbe-benefit niyan. Samantala, sinabi ni Engineer Brett Balagot, project in charge ng pambansang pabahay sa Panganiban Drive, target nilang makumpleto ang 2 gusali sa Marso sa susunod na taon at tuloy-tuloy ang konstruksyon ng iba pang gusali para sa pambansang pabahay. So far okay naman. This year nag-full blast kami. So manpower, materials. So, in-expect namin by next year, March, makapag-turnover ng 2 building. So, overall, nasa 3.86%. Kabuhan yun, ha. Ang target namin, itong 4 na building mauna talaga until next year.
Dagdag pa ni Engineer Balagot, ang proyekto ay nakalaan para sa mga residente ng Camarines Sur at Naga at ang provincial government ng Camsur ang nangangasiwa sa aplikasyon ng mga benepisyaryo. Bukod sa mga pabahay, nakapaloob din sa proyekto ang pagtatayo ng mga amenities tulad ng swimming pool, basketball court at commercial building upang mas mapaganda ang pamumuhay ng mga residente sa naturang pabahay. Ang nagpapatuloy na konstruksyon ng pambansang pabahay sa Naga ay kasama sa housing units na ongoing din ang konstruksyon sa Capitol Complex. Matatandaan na taong 2023 nang pasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang proyekto na layong matugunan ang housing backlog sa bansa at maabot ng zero informal settlers sa taong 2028. Darlene Lastrulio, CSN. Simula sa darating na Lunes, Oktubre 20, aarangkadang muli ang voter registration ng Commission on Elections o COMELEC, satellite registration sa mga paaralan, barangay at malls. Asahan na, narito ang ulat. Aarangkadang muli ang voter registration ng Commission on Elections o COMELEC sa darating na Lunes, October 20. Magtatagal ang voter registration bilang paghahanda sa barangay at SK elections hanggang May 18 sa susunod na taon o mahigit 7 buwan. Ayon sa COMELEC, puspusan na ang kanilang paghahanda para sa pagbabalik ng registration. Sa preparation man po, sa Gabos, nagkaigwa na kaming meeting sa COMELEC office tapos sa provincial office, itong preparation po nga ni, siyempre, si COMELEC resolution nga naigwa naman, itong procedure of kang registration, sa mga tao pig-prepare na, sa mga personnel kang COMELEC, then sa mga computers po, pig-prepare naman sa mga programs, then siyempre registration forms, nagpa-imprint na ng registration forms, tapos siyempre set up sa opisina. Yan, more or less mga tao, tas materials, yan po ito ang ipe-prepare sa halawig na voters registration. Ang voter registration ay bukas mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga bagong registrant, ang mga edad 15 to 17 para sa SK elections ay kailangan magdala ng birth certificate, hanggang ang 18 taong gulang pataas ay dapat magpakita ng government-issued ID. Bukod sa new registration, maaari ring gawin ng reactivation, transfer of registration sa loob o labas ng Naga City at correction of entries o change of status. Pwede mag-reactivate. Ang pangtulo, itong transfer, pwede na po mag-transfer, pwedeng within Naga City, kung naglipat ka ng barangay, pwede ka na mag-transfer. Tapos pwede man po itong mga outside Naga City, ito nakaresto sa luwas kang Naga, na may harong na sa Naga, pwede naman po maglipat transfer sa Naga. Then itong pang-apat na type of registration, itong correction of entry, change status. Kung may ipapakorek kang entry sa COMELEC or nag-change status ka na, pwede ka mag-apply correction of entry, change status. Yan po mga process na yan. Yan po ang tuyang gigibuhon pag-resume po kan sa tuyang voters registration. Dagdag pa ng COMELEC, magkakaroon din ng mga satellite registration sa mga barangay, paaralan at malls upang mas mapadali para sa mga residente ang pagpaparehistro. Makandak man kitang satellite registration. Ibig sabihin, mabarangay kita, lilibot na tambay 17 barangay sa Naga, makandak man po kitang voter registration sa mga eskwelahan, tapos sa mga malls sa Naga City. Yan po, para ibig sabihin, madumanan ta ang mga barangay para po at least mas ma-maximize na po ang voter registration. Paalala ng ahensya, bukod sa karapatang bumoto, maaaring magamit ang voter certification sa iba't ibang government transactions tulad ng pagkuha ng passport, senior citizen o PWD benefits, scholarship programs at franchise permits. Hinimok ng COMELEC ang publiko na magparehistro ng maaga upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao bago matapos ang registration period. Darlene Lastrulio, CSN. Nagpapatuloy ang massive disconnection o pamumutol ng kuryente ng Casureco 2 sa mga consumer nitong hindi nagbabayad ng kuryente. May ulat si John Amador. Seryoso at pinapaigting pa ng Casureco 2 ang isinasagawang massive disconnection o pagpuputol ng kuryente ng consumer na may mga patong-patong na bayaran kasama na ang mga consumer na hindi nagbabayad sa tamang panahon. Nagpuon po yan ang sa tuyang massive disconnection kang nakaagi po October 8, 2025 and matapos po ini hanggang October 21, 2025. Almost magti 3 weeks na massive disconnection. Gusto sabihin po kayan
may mga specific na lugar, sa Naga City na talagang nahihiling ta si pagdakula po kang pagkakautang kan sa tuyong mga member consumer owners. In terms po duman sa indang monthly power bills, gusto sabihin bako na lang itong sa indang current bill ang bayadan ninda, kundi nagpapatong-patong. Nag-alok din ng amnestiya at mga diskwento ang kooperatiba sa mga consumer na nagbabayad sa tamang oras, subalit kakaunti ang tumalima dito. Although, igwa kitang mga programa, pag-abot sa amnesty program, pero nadipisilan pa ng makabayad. Kaya may na po kitang ibang paagi para mapundo o matabangan na dahil na magparadakula po ining sa endang babayadan. Kaya nagkakaigwa kita ganyan ning massive disconnection. Gabos na mga area offices, active po ngunyan pag-abot sa pagpuputol. Sige ng Graysal Bonita ng Panikwason, tanghali na, pero humabol pa at nagmamadaling nagbayad ng 3 bill at magpapareconnect matapos maputulan ng kuryente. Bali kaya nasa trabaho po ako, pero talagang dapat kahapon pa ako mabayad sa kuryente. Ang naging problema ko, hali pa po kaya ako sa partido area. Oo, hali akong partido area. Inabot na ako ng banggi, so dahil ako nakabayad kan so hapon. And then ngunyan talaga ang schedule ko. Sabi ko, madiretso na ako sa kasuray ko. Kasi naghapit pa man ako ng trabaho. Nag-collect pa ako mga dapat nang i-collect sa trabaho. And then mga around 9, nag-abot si Aki ko na pinutulanda kami. Sabi ko, di nabigla ako kasi may man po kaming na-receive na disconnection. So, naglaom ako na dahil may kayo puputulan basta-basta. Kasi ang haram ko, before sinda maputol, dapat may disconnection notice kami. So, nakiulay man duman, sabi ko, pakiulayan mo niya ako si maputol na kung pwede. Kasi pababa naman ako, papunta na akong kasuray ko. Kung pwedeng day naputulan. Kasi mabayad naman ako. On the way naman ako sa pagbayad. Kaso, pinutulan pa rin kami. Ayon kay Bukay, natural na may kanya-kanyang dahilan ng mga consumer kung bakit hindi nakakabayad sa tamang oras. Subalit mismo ang kooperatiba ay may dapat ding bayaran sa kanilang power supplier na kanilang binibili para ma-distribute sa mga consumer. Jan Amador, CSN. Higit na 60 araw pa bago ang Kapaskuhan, ngunit may kurot na ang manufacturer sa DTI dahil sa hirit nitong dagdag presyo sa ilang Noche Buena items. Narito ang ulat. Talaga ngang papalapit at hindi na mapipigil ang pagsapit ng Pasko. Kaya naman ay nagsisimula ng mag-canvas ang mga consumer sa bibilhin nilang panghanda para sa Noche Buena. Ngunit kasabay niyan ay humihirit ng dagdag presyo ang ilang manufacturers ng Noche Buena items. Hanggang 5% ang hirit ng mga manufacturers sa taas presyo. Kaya naman ay isa sa mga apektado rito ay ang may-ari ng tindahan ng mga Noche Buena items. Bagamat matumal pa ang bilihin para sa mga panghanda ng Noche Buena items, ay inaasahan na nila ang pagtaas ng bilihin para rito. Nagtaas man, pero di man grabe. Ang mga arugay sa mga ahente, bago na na-advise na sila, before mag-price increase sila, halimbawa araw kaning days na sir, mga next week, price increase na naman yan. Araw ka yan. Pinabantayan niya ng Department of Trade and Industry lalo't inaasahang maraming mamimili ng Noche Buena items tulad ng condensed milk, spaghetti, pasta at sauce, fruit cocktail at iba pa. Yung mga manufacturer talaga, every year naman ay talagang humihirit sila ng increase sa mga prices. Pero ang DTI naman, lagi naman tayo nagkikiusap na kung pwedeng i-maintain lang yung mga presyo sa, kumbaga yung last year na kumbaga yung bilihan pa Sa ngayon po yung ating secretary po ay nagpalabas, may in-announce na po siya na may ibang may mga ibang manufacturer, especially dun sa ham na nagsabing mag-rollback pa nga sila. Although yung iba nga may ibang mga product na talagang gusto nilang ihirit na medyo tumaas. Pero ang ating DTI sa head office ay mag-issue naman sila ng yung price guide. Siguro baga mga within 2 weeks lumabas na yung price guide para po sa maging gabay ng mga mamimili at ng mga retailers din kung ano talaga yung tamang presyohan ng mga produktong pang Noche Buena po. Ayon rin sa DTI, mayroon pa namang alternatibong paraan upang mas makatipid ang mga consumer, lalong-lalo na sa paparating na Kapaskuhan. Pero meron naman tayong mga yung ibang pagpipilian. Yung iba nga, halimbawa kung isang produkto medyo mahal, dun sila pwedeng magkaroon sila ng alternative na pangpalit dun sa medyo tumaas na produkto. Ganun lang siguro ang gagawin nila kung sakaling in case na may mga tumaas talagang mga produkto para sa Noche Buena.
Samantala, maglalabas ang ahensya ng price guide na gabay ng mga consumer sa pagbili at pagkumpara ng mga Noche Buena items. Jem Garcia, CSN. Umarangkada na ang 2 araw na special recruitment activity ng isang recruitment agency at Kamsur Peso, skilled at domestic jobs alok sa aktibidad. Narito ang ulat. Looking for a job sa labas ng bansa, ngunit anxious sa mga mapagsamantalang illegal recruiter, punta na sa Kamsur Peso dahil nagsimula na ang 2 araw na special recruitment activity katuwang ang Clyde International Manpower Corporation. Ayon sa recruitment coordinator na si Henrik Tobion, alok sa mga bansang Malaysia, Saudi, Qatar at Kuwait ang domestic jobs, habang naghahanap naman ng waiter, assistant cook at skilled workers sa bansang Kuwait. Sa pakikipagtulungan sa provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte at Kamsur Peso, mas inilapit pa nila sa mga job seeker ang oportunidad para makapagtrabaho abroad. Mas malaking bagay po kasi na mismo ma-present natin sa kanila yung mga ganitong opportunity na magkaroon sila ng chance na makapagtrabaho abroad. At tayo magiging way para makatulong sa kanila, mapulfil po yung mga dreams nila na makapag-work abroad po. Yes po, 100% legit po at may license po tayo ng under DMW and also po in partner po ng Peso Office. Advantage na rin umano ang mga ganitong special recruitment activity dahil nakakatiyak ang mga job seeker na lihitimo ang mga recruiter. This is your chance po para makapag-work abroad. Punta lang po kayo dito sa Capitol Complex, second floor sa Kamsur Peso po at willing po kaming mag-assist po sa inyo sa inyong application. Hinikay tinubyon ang mga nais magtrabaho abroad na samantalahin ang oportunidad na ito. Magtatagal ang special recruitment activity ng Peso katuwang ang Clyde International Manpower Corporation hanggang Biyernes, October 17, 2025. Ang pagbibigay ng trabaho at oportunidad, pakikipag-ugnayan sa mga employer, agency ay isa sa mga prioridad ng programa ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte, katuwang sina Congressman Luigi at Mix Villafuerte na layong mailapit pa sa mga job seeker ang trabaho at oportunidad sa mga Camarinense. Nick De La Cruz, CSN. Nasa 50 benepisyaryo ang nakatanggap ng relief packs mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Provincial Government ng Kamsur nagpasalamat sa NGCP sa naitulong nito matapos manalasa ang Bagyong Kristi noong nakaraang taon. Narito ang ulat. Hindi maitago ang tuwa ng mga nahandugan ng relief packs mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang beneficiaries ng relief packs, mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Laman ng bawat food packs ang 5 kilong bigas, tubig, ready-to-eat foods, kape at iba pa. Ayon sa NGCP, bahagi ito ng kanilang adhikain makatulong sa komunidad maliban sa kanilang restoration efforts. Ito po ay para sa ang tinatawag naming Social Responsibility Program ng NGCP. Yung programa po nito ay CARE, pangangalaga sa mga nasalanta ng bagyo o anumang pong kalamidad. At yung marami pong nakaraang bagyo na hindi kaagad kami nakarespond dahil mga suppliers namin at inuna-muna namin yung mga talagang nasalanta, mahigpit na nasalanta. Kaya kami po ay Tiniyak ng NGCP ang kanilang commitment sa lalawigan ng Camarines Sur. Nagpapasalamat naman ang provincial government ng Kamsur sa tulong ng NGCP lalo na noong manalasa ang Bagyong Kristi noong nakaraang taon. Nagpapasalamat rin ang mga nahandugan ng food packs sa NGCP lalo't makakatulong na sa kanilang pang-araw-araw ang natanggap na relief packs. Salamat po sa NGCP sa nakabot dito sa mga. Dakula na tabang nita, lalo pa po mga na panahon, grabe ang pag-Diyos po, kaya ang ating po manaman hanap buhay. Dakula po ang pasalamat sa inyo. Chris Novello, CSN. 500 hanggang 3,000 ang inaabot ng CBC, blood chem at iba pang laboratory services sa Pilipinas. Kaya ganoon na lang ang pasasalamat ng mga Camarinense dahil libre ang na-avail sa Camarines Sur. Narito ang ulat. 4 na taon na mula nang maaksidente si Nanay Aurora sa motor, ngunit dinaramdam niya pa rin ang kirot sa parteng tumama sa kanya. Basta nang nagkukulog niya yung may nakakapa kaya ko medyo parang laman, tapos nagkikirot sa laog kang digdi sa sa may stomach. Basta kan aksidente po ako, nasagi po ni kang motor, na binibilang na siguro mga katataon,
Kang July ko lang namati. So, kulog. Sige-sige na siya. Kaya naman ay naisipan niyang ipatingin ito sa doktor, ngunit dahil sa kakulangan ng pera ay hirap rin silang makapagpa-check up. Kaya naman nang malaman ni Nanay Aurora ang tungkol sa libre at state-of-the-art laboratory services ng Laboratory Diagnostic Van sa Capitol Complex, Pili, Camarines Sur, ay agad siyang nagpasuri rito. Malaki ang pasasalamat ni Nanay Aurora sa ganitong programa ng LGU Camsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Maraming salamat, Gov, sa tinawa mo sa moyang mga day kakayahan na maggastos ni Dakula, lalo na kung kadakol ng kamatean, magastos ka sa dakol na sa ibang mga hospital. Kaya dakula pong salamat doon sa libre mo gabos sa mo yung mga TOs. Ang nasabing Laboratory Diagnostic Van ay nagbibigay ng libreng serbisyo tulad ng Complete Blood Count o CBC, Urinalysis, Clinical Microscopy at Blood Chemistry. Inaabot ito ng mula 500 hanggang 3,000 sa private clinics, ngunit sa Camsur, wala nang binabayaran ang mga outpatient. Ayon naman kay Dr. Muros, Medical Officer ng PHO, isa sa madalas na ginagawa nila sa kanilang pasyente ay laboratories, kagaya ng CBC at blood chemistry. Itong CBC and blood chemistry, actually, these are tools or kumbaga kagamitan ng doktor to help us identify yung mga risk factors or mga bagay sa isang tao na hindi ordinarily nakikita with a physical exam. Dahil sa mga laboratories na ito, natutuklasan nila kung ano ang posibleng sakit ng mga pasyente na dumudulog sa kanila. Halimbawa, ikaw ay diabetes or may diabetic, tapos ikaw ay may high blood, at risk ka na para magkaroon ng complication. Complications include like stroke, like heart attack. You will only be able to remove the risk factors doon sa isang tao. May mga paalala rin ang doktor para sa mga pasyente upang mas mapangalagaan nila ang kanilang mga kalusugan at makaiwas sa mga posibleng sakit na makukuha nila dahil sa kapabayaan. No matter how many blood chem, CBC, urinalysis you do, if wala kang pagbabago sa lifestyle mo when it comes to your balanced diet, regular exercise, and proper sleep, kahit anong test pa ang gawin namin sa iyo, pare-pareho yan, babagsak ka lang at babagsak. Mas importante pa rin ang healthy lifestyle, balanced diet, active na lifestyle na exercise, tapos tamang tulog, pag-iwas sa stress, kaysa sa mga test na ito. Pero of course, yan, malaking tulong. Isa lang ang laboratory diagnostic van sa mga healthcare on-the-go assets ng probinsya na nag-iikot sa iba't ibang bayan at malalayong komunidad sa probinsya na layong mailapit sa publiko ang dekalidad, libre at maaasang serbisyong medikal. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.